Pinunit ni Celso ang damit ni Ilyas sa may bandang marka ng aswang. Alright, mag-subscribe at mag-like po kayo sa channel. Mag-follow at mag-like din po kayo sa page natin, SLS Spark Laureta Stories. Bago po ang lahat ay i-shoutout po muna natin ang mga kabagis natin. Nako, medyo marami-rami to. Shoutout po kay Eileen Bravo. Shoutout din po kay Mark Bravo. Shoutout din po kay JC Villanueva. At shoutout din po kay Mama Linda Hiramo. Shoutout din po kay JM Milan. Shoutout po sa inyong lahat yan. Shoutout din po kay Ako Jude Agaramos. Shoutout din po sa mga Villarmino sa Martalda 4. Pinapa-shoutout po kayo ni Mr. RJ Galangera. Shoutout sa'yo, kabagis na RJ Galangera. Shoutout din po kay Ma Teresa Corseno Kalimlim. Shoutout din po kay Azero Ship. Shoutout din po kay Richard Asorio. Shoutout din po kay G. Bern Hieronimo. At sa mga kuya ni J. Bern, shoutout po kay JR at sa Kuya Wilson niya. Shoutout po sa inyo dyan sa Laguna. Shoutout din po kay J. Makahilig. Shoutout sa'yo mula dyan sa Aklan. Shoutout din po kay Erica Irish Dasal at sa mga kasama o kaibigan niya mula po dyan sa Iloilo. Shoutout kay Florence. Shoutout din po kay Kobe. Shoutout kay Dondon. At shoutout din po kay Grace. Mga kabagis, umpisahan na ang kwento. Pagkakita ni Celso yung marka na yun, tama siya. Yun yung dahilan kung bakit malubha ang tama ni Ilyas. Wala nang ibang paraan na naiisip si Celso noon, kundi banggitin ang orasyon para maisalin ang puder na tangan niya sa pamangkin niya. Kay Ilyas nga. Yun nga lang, ang paggawa nun ay nangangahulugang wala nang matitira pa para sa kanya na proteksyon. Ibig sabihin, si Celso ay magmimistulang kawal na parang hinubaran ng armas at baluti. Yun bang dinisarmahan mo na? Ibig sabihin, wala na siyang magiging depensa sa katawan sa kahit anong orasyon o espiritual pa na pag-atake. Sinimulan ni Celso ang orasyon para malunasan nga ang nag-aagaw buhay niya na pamangkin. Minuto lang ang lumipas. Pagkatapos, binanggit na ni Celso ang dalawang kataga o susi para maisagawa ang pagsasalin ng puder. Lahat ng puder kay Ilyas, at nang magawa niya yon, hinga ng malalim ni Ilyas na parang naginhawaan. Bigla na lang bumangon si Ilyas na parang okay na, kaso medyo nanghihina lang ito. Dali-dali ay inakay na siya ni Celso papauwi sa bahay nila Ilyas. Tito, si Aling Lusing, yung impong, anong nangyari? Yun yung mga tanong ni Ilyas sa tito niya. Huwag mo munang intindihin yon.
Ang mahalaga, makauwi muna tayo. Nabaril ko si Lusing. Ha? Nabaril mo, Tito? Wala akong magagawa. Wala na akong pagpipilian pa eh. Sa awa ng Diyos ay nakauwi na sina Ilyas at Celso sa kanilang bahay. At nung nakarating sila doon, anong nangyari, anak? Celso, ano bang ginawa niyo ng pamangkin mo? Kabagis, napalabang kami sa isang hari ng aswang. Tugon ni Celso kay Mang Marcial. Ano ka mo? Hari ng aswang? Oo, si Ilyas ay may marka ng aswang. Ano ka mo? Marka ng aswang? Parang taranta at may halong nerbiyos itong si Mang Marcial sa mga naririnig niya kay Celso. Asan ba? Wala namang kasing nakikita si Mang Marcial sa punit na damit ni Ilyas sa balikat niya. Siyempre, natural, kasi ala naman siyang tangan na karunungan. Paano nga naman niya makikita yon? Pero nung si Celso ang tumingin, hindi alam ni Celso noon kung matutuwa siya o malulungkot sa nakita niya. Kasi wala na yung marka ng aswang kay Ilyas. Hindi pa naman sigurado si Celso noon kung si Impong Samael o si Aling Lusing ang nagbigay noon kay Ilyas. Basta ang alam lang niya, pag nawala yon, nawala namang ginagawang lunas o dahilan pa, siguradong malapit nang mamatay o patay na ang naglagay nun kay Ilyas. Kasi yung ginawa ni Celso ay panlunas lamang para sa tigalpo na ginawa kay Ilyas ng impong na yon, at hindi naman pangtanggal ng markanong aswang na sa alam natin ay si Aling Lusing nga ang nagbigay. Ibig sabihin, malapit na kayang mamatay si Aling Lusing? O baka nga patay na ito? Maaari nga. Di ba nga, bago na itakbo ni Celso si Ilyas, nabaril niya si Aling Lusing. Kumibo si Celso ng, anak ng Ilyas, mukhang huli na ang lahat. Sabi ni Celso. Bakit dito? Sabi ni Ilyas, kung mamamatay na ngayon si Lusing, o patay na nga, tiyak na naisalin o maisasalin na kay Aida ang pagiging aswang ng lipi nila. Sa narinig na yon ni Ilyas ay kahit medyo hinang-hina pa ito, kumilos ito papalabas na naman ng kanilang bahay. At ang sabi niya, hindi ako papayag. Ilyas, wag na. Hayaan mo na. Baka mapahamak ka lang. Sabay hawak ni Celso sa braso ni Ilyas. Hindi ngayon, Tito. Tinanggal ni Ilyas ang pagkakahawak ng tito niya sa kanyang braso at talagang pinagpipilitan niyang lumabas para nga pumunta kina Aida. Anak, hindi ko alam ang nangyayari. Pero sa tingin ko, kung mapamahamak ka lang naman, ay hayaan mo na si Aida. Hindi mo kasalanan kung ganyan ang pamilya nila. Wika naman ni Mang Marcial. Oo nga naman, anak. Kararating nyo lang. Sundin mo ang tatay mo, anak. Sige na. Sabi ni Aling Norma. Patawad, tay, nay. Mahal ko po si Aida. Sabay bukas ng pintuan ni Ilyas.
sumunod naman agad si Celso. At ang sabi niya, "Ilyas! Ilyas!" Sabay labas na rin sa bahay nila. Hinabol niya si Ilyas hanggang sa di nakontento sa pag-awat si Celso kay Ilyas ay inunahan niya na ito. Bago pa man makarating sa trangkahan na bakod nilang kahoy, hinarap ni Celso si Ilyas na para bang bumalandra siya sa daan para hindi makaalis si Ilyas. Nakatalikod si Celso noon mula sa kalsada kasi nga hinarap niya si Ilyas. "Pamangkin, huwag mo nang ituloy." Nung parang natigilan sa pagsasalita si Celso at bigla na lang itong bumagsak sa lupa. Nabigla si Ilyas sa nakita niya. Lalapitan na agad ni Ilyas si Celso noon sa pagkatumba na yon ng tito Celso niya. Pero sa isang kisap mata, may humatak na isang aswang sa katawan ni Celso. Pagkakita yon ni Ilyas, agad ay bumulong ito ng tigalpo para maibato doon sa aswang. Pero bago niya magawa yon, yung aswang parang kumakagat na kay Celso. Pagkabato nga ni Ilyas yung tigalpo, umangil yung aswang at nagtatatakbo ito papalayo. Agad ay nilapitan ni Ilyas ang tito Celso niya. At ang tinig ni Celso, "Ilyas, pamangkin, si Aida." "Tito, tito." Nag-aagaw buhay na si Celso kasi may kagat ito sa lalamunan niya mismo. "Tito, tito, tito, huwag kang bibigay." Nang marinig ni Ilyas ang tito Celso niya na, yun ang huling hininga ni Celso. Namatay si Celso na nakapatong ang kanyang ulo sa mga kamay ni Ilyas. "Tito, tito, 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 tito." Kung hindi sana ibinigay ni Celso ang lahat ng puder niya kay Ilyas kanina lang para iligtas nga ito, maaaring hindi sana siya masyadong napuruhan ng binitawang tigalpo ni Bagito. Narinig ni Ilyas ang isang pamilyar na boses habang tumutulo pa lang ang mga luha niya. Si Impong Samailyon, at papalayo na ito sa pagtawa niya. Sa pag-iyak naman ni Ilyas ay dumating ang nanay Norma niya at ang tatay Marshal niya. Agad ay lumuhod si Mang Marshal sa tabi ng bangkay ng kanyang kabagis. "Celso, kabagis, ano nangyari? Ano nangyari, Ilyas?" Umiiyak si Mang Marshal habang si Aling Norma naman ay nakatayo na umiiyak na rin sa tabi nung mag-ama, habang hawak-hawak ang tito ni Ilyas at kapatid ni Mang Marshal na ngayon ay wala na. Ilang sandaling iyakan yun ng mag-ama at ni Aling Norma. Nabalot ng kalungkutan ang gabing yun. Binuhat ni Ilyas ang bangkay ng tito Celso niya sa loob ng kanilang bahay. Pagkatapos nun, "Tay, kayo munang bahala kay tito Celso.
tatapusin ko lang ang gulong to. Sabi ni Ilyas na may halong galit at pagdurusa. Diyos ko, tama na anak, sabi ni Mang Marcial. Sabay hawak sa mga kamay ni Ilyas. Aalis ka? Ano ka ba naman anak? Patay na Tito Celso mo. Maawa ka naman sa amin. Maawa ka naman sa amin ng tatay mo. Sino ba mahihirapan ng loob pag nawala ka pa sa mga ginagawa mong yan? Wika ni Aling Norma. Walang nakapigil kay Ilyas sa pag-alis niya. Pero sa pagkakataong yon, ang armas na dala ni Ilyas ay ang itak ng Tito Celso niya. Umalis sa bahay nila si Ilyas para sumugod sa bahay nila Aling Lusing. Takbo ng takbo si Ilyas noon para umabot sa bahay nila Aling Lusing. Kasi nga, bukod sa sama ng loob ni Ilyas sa pagkamatay ng kanyang tito, ay may iba pa siyang iniisip. Si Aida. Baka nga naisalin na ni Aling Lusing ang pagiging aswang niya kay Aida sa mga oras na to. Ano na? Paano na? Yun yung mga naglalaro sa isip ni Ilyas noon. Basta ang gulo. Kasi iniisip pa niya yung impong Samael na yon. At gusto niya itong patayin. Bahala na. Basta ang importante, maabutan niya si Aida muna doon. Sa mabilis na pagtakbo ni Ilyas, nakaabot din siya doon sa bahay nila Aida sa bakuran. At may bumungad sa kanya na ang boses ay, Bagito, nais mo talagang mamatay katulad ng amain mo? Sumagot si Ilyas ng, Nasan si Aida? Tampalasan na Bagito. Wala kang karapatan para hanapin sa akin ang apo ko. Nang walang kaabog-abog, hindi na umimik pa si Ilyas. Inurasyonan ni Ilyas ang kanyang dalang itak. Pagkatapos, tinakbo niya agad yung si Impong Samael at tatagain na. Pero itong si Impong Samael, itinaas ang baston niya. Pagkatapos ay yung dulo ng baston ay binagsak niya sa lupa na para bang ibinaon niya ng konti. Nang magawa ni Impong Samael yun, naramdaman ni Ilyas na parang bigla na lang bumigat ng todo yung dala niyang itak. Segundo lang ang pagitan ng mga pangyayaring yon. Agad ay sinundan ng isa pang orasyon nung si Impong Samael. Nung napayuko si Ilyas kasi napakabigat na nung itak na dala niya at pilit niya itong binibitbit. Binatuhan nung matanda ng isa na namang tigalpo si Ilyas at dun ay mas lalo siyang humina. Tumingin pa si Ilyas sa mga mata ng Impong Samael na yon. Buti na lang nasa kanya ang puder ng Tito Celso niya, plus yung puder pa niya. Pag nagkataon, pakapatay na si Ilyas sa tigalpong yon. Sa mga segundo ng mga pangyayari, nakita ni Ilyas si Aida. Nasa kaliwang tagiliran ni Impong Samael. Ang kaso lang, parang nagbago ang itsura niya, na para bang bumagzik ito at hindi ito umiimik.
na parang walang alam sa mga pangyayari. Aida, Aida, bigkas ni Ilyas. Wala ka nang magagawa. Naisalin na kay Aida ang pagiging aswang at nasa ilalim na siya ng aming lahi. Sabi ni Impong Samael na nag-iba ang boses. Sa mga huling sandali na yon, bumigkas si Ilyas ng mga kataganan naman na galing sa Biblia. At ang sabi niya, tumatawag ako kay Yahweh at humihingi ng tulong. Sinasagot niya ako mula sa banal na bundok. Kapitulo 3, versikulo 4. Yun ang binanggit ni Ilyas. Pagbanggit niya nun, may bigla na lang lumitaw na 3 nilalang sa likod ni Ilyas na para bang inakay siya na tumayo. Yung gabay ni Ilyas yon. Tapos yung isa naman ay yung diwata na kaibigan nila ng Tito Celso niya. At yung isa naman ay yung parang isang kawal na nagniningning ang kasuotan. Sa paglabas ng 3 yon, gumaan yung itak na daladala ni Ilyas at yung si Impong Samael ay para bang tinamaan ng sabulag at mukhang silaw na silaw sa mga nilalang nakasama ni Ilyas. Si Aida naman ay tumakbo na papalayo. Sinamantala ni Ilyas ang pagkakataon na yon. Dali-dali ay humakbang siya ng napakabilis patungo kay Impong Samael. At agad ay ibinaon ni Ilyas ang itak ng Tito Celso niya sa katawan ni Impong Samael. Namatay si Impong Samael, ang lolo ni Aida. Pagkatapos nun ay unti-unti nang nawala yung 3 lumabas na kasama ni Ilyas. Hinayaan ni Ilyas na nakabaon ang itak sa katawan ni Impong Samael kahit patay na ito. At agad ay tumakbo si Ilyas patungo sa direksyon na tinakbuhan ni Aida. Sige sa pagtakbo na naman si Ilyas at hinahanap si Aida. Nang ilang sandali pa ang lumipas, nakaabot sa may bandang batis si Ilyas. At dunay nakita niya si Aida sa gilid mismo nung batis. Nakatalikod ito. Pero sigurado si Ilyas na si Aida ngayon. Nilapitan ni Ilyas si Aida. Aida? Humarap si Aida kay Ilyas. At sabi niya, lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa akin, Ilyas. Lumayo ka. Pero, Aida, wika ni Ilyas, hindi mo ba nakikita? Isa akong aswang. Aswang ang pamilya namin. Aswang ang pamilya namin. Sa pagkakasabing yun ni Aida, unti-unting lumapit si Ilyas kay Aida. Pumatak ang mga luha ni Aida. Hindi na umimik si Ilyas noon. At pagdikit niya kay Aida, ay yinakap niya ito ng mahigpit. At dunay sabay silang lumuha na para bang tinutuligsa nila ang tadhana sa pagitan ng lahi at pagmamahal. Sa kabuuan ng ating kwento, mas pinili ni Aida ang lumayo na kay Ilyas
Tama kayo. Pasensya na. Hindi po ito fairy tale. Umuwi si Aida sa Samar, sa iba pang kamag-anak nila doon. Minabuti niya na huwag nang pilitin ang hindi dapat. Dahil nga sa pagmamahal niya kay Ilyas, mas nanaisin niya itong mabuhay kasama ang isang normal na pamilya o ibang babae kaysa sa kanya. Lumipas ang ilang araw at ililibing na si Celso. May mga 7 sundalo na nakapila at may hawak na mga panserbisyong barel. Agap. Ta. Handa. Sipat. Putok. 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 Sa pagtupi ng watawat, si Ilyas ang kumuha nito. Sabay saludo sa yumaong tito niya na si Celso. Hindi malilimutan ni Ilyas ang mga alaala ng kanyang tito. Lalo na nung sinabi sa kanya, "Pamangkin, yun yung tinatawag nilang salin." Alright, ang lupit nun. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Natapos na naman natin ang isang napakalupit at napakabangis na kwento. Ito lesson lang. Tandaan nyo, sa ayaw mo man o hindi, kahit may mawala o dumating pa sa buhay mo, hanggat buhay ka sa mundong ibabaw, kailangan mong humakbang papasulong. Abangan nyo po ang label, Angkan ng Mangkukulam. True story po yon, na galing pa ng Sikihor. Mag-subscribe po kayo sa channel at mag-like. Ako po ang inyong kabagis o kapatid, Spark Laureta.